Kaya nga dito ako somewhat nabilib dito sa ano na to, sa alin na to, dito sa aling to, ayan. Oh, kahit papaano, sabi ko nga sa inyo dito sa atin, pag tama palakpakan, pag mali banatan. Itong alin na to, itong si Chelo Magno, ano to, dati tong tao ni Bongbong Marcos. Part ito ng kanyang economic team. Nagsalita ito against doon sa 20 pesos na kilo ng bigas na ipinambubudol ni Bongbong. Anong ginawa nila dito? Tinanggal nila. Kasi nga naman, if you're part of the government, you should not speak against the government. Pero mali yun eh. Dapat nga, kung parte ka ng gobyerno at may nakikita kang mali sa gobyerno mo, dapat nga pakinggan mo yung mga nakakapansin ng mali sa inyo eh. Kasi doon kayo magiging tama, doon kayo magiging successful. Pero kung mali na, tapos itinatama pa natin, mali na, sinita mo, tapos tatanggalin ka dahil sinita mo yung mali, mali yun, mga sir. Kaya dito bilib na bilib ako sa sinasabi nito ni Chelo Magno dito. Bagamat si Chelo Magno dilawan ta ito. Dilawan to hardcore. Oo, actually meron pang dapat ipaliwanag to patungkol sa budget na kesyo parang nalustay din diyan sa UP Although na-explain niya na yun sa kanilang session ni SAS. Alam mo ba yung mga dilawan ngayon banas na banas dito kay ate? Putay na ganyan ang isip, mentality ng mga ano natin. Ganyan ang mentality ng mga botante sa Pilipinas. Pucha yan. Kapag ka masyadong fanatic tapos yung idol medyo napitik, tayo ika-cancel ka. So ito si Chelo Magno, wala siyang pake. Ang sa kanya, ang issue ng bayan natin yung budget. So whether anti-Duterte man ako or what, sigurado ako tinanggal ko yun sa sarili ko sa pagbatikos ko dito sa budget natin. Anong sinasabi ni Chelo Magno sa budget? Kasi napakayabang ni Bongbong Kung makapagsalita si Bongbong, parang putang ina, ang ganda-ganda nung mga proyekto nila Parang with flying colors sila. Kung makapagyabang si Bongbong Marcos, tila mo napakarami ng mga tulay at kalsada na nagawa. O pakinggan ninyo itong ni Chelo. Isa pa nga natatawa ako kasi ito na, natatawa daw siya. Pakinggan ninyo kung saan siya natatawa. Isa-isahin natin. So, press con ng presidente saying na inaayos at pinag-aaralan ng budget at ginastify pa kung bakit nagdagdag ng additional 200 billion pesos sa infrastructure. Di ba kagaguhan? Putang ina niyan. Nagdagdag ka ng 200 billion sa infrastructure. Saan? Sa budget ng DPWH. Nagdagdag ka ng budget sa DPWH. Ayon sa konstitusyon, pinakamalaking budget allocation dapat education sector. For the longest time, simula panahon ni PRD hanggang paatras, sabi ko nga sa'yo, pinakamalala talaga itong panahon ni Bongbong Marcos Bakit? Babawasan mo budget ng edukasyon? So, ibig sabihin, ayaw mo na yung mga tao sa Pilipinas tumalino. Huling-huli na nga tayo, mga bossing, sa literacy sa buong mundo, tapos babawasan mo budget ng edukasyon? Alam mo ba, pag nagbawas ka ng budget, magbabawas ka ng services? Di ba? Babawasan mo budget ng healthcare? Ano gusto mo, mamatay lahat ng mga mahihirap na walang pambayad ng ospital? Bumalik na naman tayo sa albularyo? Bumalik na naman tayo sa tawas-tawas, bumalik na naman tayo sa dinidila-dilaan yung mga yung mga pusod natin. Putang ina, paatras talaga tayo, mga bossing. Napapansin nyo? Paatras. Cambodia, Vietnam, Malaysia, Burma, paabanti sila lahat. Puta tayo pa. Sektor ng edukasyon, bawasan mo ng budget. Sektor ng health, tanggalan mo ng budget. Hindi nga binawasan, tinanggalan Tama ba yun? Tapos, armed forces, binawasan mo budget. Galit na galit ka na pinapasok tayo ng mga Chinese. Binubutas-butas ng mga Chinese yung mga bangka nating rubber boat. Galit na galit ka dun, pero binawasan mo naman yung budget nila. Paano mo i-modernize, i-equip
yung mga militar. Kung binawasan mo yung budget nila, tapos sasabihin mo, pagandahin mo, kabobohan yun. Paatras talaga tayo mga bossing. Kaya nga anong sabi nito ni ate, 200 billion dinagdag mo sa DPWH. Pokin ang ina nyo, ano bang budget, ano bang ano nyo? Ano bang project nyo? Lahat ng mga proyekto ni PRRD hindi nyo tinuloy. Hindi nyo na pinondohan. Totally tinanggal nyo na sa programa nyo. Kaya nga galit na galit si Inday kasi ang pangako nyo kay Inday, itutuloy nyo lahat ng mga proyekto ni PRRD. Pero hindi nyo nga ginawa eh. Hindi nyo tinuloy kaya nga nagalit si Inday. Wala kayong itinuloy yung mga railway projects sa Mindanao. Tinigil nyo lahat. Proyekto, infrastructure. Tinigil nyo lahat. Nilagay nyo sa DPWH kasi nga maraming mga kongresista di umano, according to Duterte, ang mga kontraktor. So ngayon, kaya maraming budget ang DPWH para i-funnel yung pera na yan doon sa mga construction firms noong mga mambabatas. Kakatkungin yung pera na yan. Yun lang po yun. Maglalagay ka ng napakaraming budget para sa infra. Ano ba ang main projects ng DPWH? Flood control. Puta laging binabaha pero may flood control. Ano pa ang ibang projects ng DPWH? Gumawa ng mga evacuation center. Yan ang pinagkakaabalahan. So ba't nagdagdag ka ng 200 billion? Wala naman pala kayong tulay na ginagawa. Wala naman pala kayong infrastructures na kapakipakinabang sa mga Pilipino. Lahat ng mga farm to market roads, kinanselan nyo. Yung mga pagsisimento ng mga kalsada papunta sa mga pinakaliblib na lugar sa mga bundok, tinanggal nyo dahil ayaw ng mga NPA niyan eh. So saan? Saan yung dadalhin yung pera na yan? O pakinggan pa natin to sasabihin ni Cielo Magno. Pero hindi niya binanggit na sa panahon din niya patuloy na lumalaki itong unprogrammed Ayun, appropriation. unprogrammed appropriations. Unprogrammed. Ibig sabihin, it was a program during the last administration. It was a focus. It was kumbaga, may political will. Ito yung mga unahin natin, makakatulong sa bayan nito. Noong panahon ni PRD, napakaraming mga kalsada ang ginawa, tulay ginawa, yung mga expressway humaba, yung mga connectors, skyway, stage 1, 2, 3, kung ilan man yan, ang daming mga TPLEX, CCLEX, CALAX, ang daming mga nagawang mga expressways. Importante kasi yan para mabawasan yung mga traffic sa mga major expressways natin. Di ba? Ang daming projects ni PRD. Ano ngayon? Ngayon, meron ba kayong nire-ribbon cutting na mga bagong mga proyekto ninyo, mga natatapos ninyo? Wala, puro ayuda. So, yun yung sinasabi dito. Yung mga priorities noon, anong term na ginamit? Sabi niya kaya lumaki yung infrastructure budget dahil sa mga priority infrastructure. Mr. President, basahin niyo naman yung pinapadala sa inyo sa opisina niyo. Yun ang problema kay Bongbong Marcos, no? Napansin niyo, lutang eh. Sobrang lutang talaga ni Bongbong Marcos. Bakit? Nagsasalita siya tungkol sa mga bagay-bagay na alam naman ng taong bayan na hindi totoo yung sinasabi niya. Pero dahil nga tamad siya, dahil nga hindi siya marunong maging presidente katulad ng sinabi ni Inday Sara, hindi niya binabasa. Yung budget na yan, hindi niya babasahin yan. Basta ang alam niya, meron siyang cut dyan. Basta ang alam niya, kikita sila dyan, hindi niya na isa-isahin yan. Tara mo, inaano nga niya eh. Pinagtatanggol nga niya na zero budget yung PhilHealth eh. Hindi daw mababawasan ang serbisyo ng PhilHealth. Saan ka naman makakita ng tinanggalan mo ng budget, hindi mababawasan yung serbisyo? Hindi ba naman gago? Alam mo talagang hindi nagbabasa, alam mong hindi ginagawa yung trabaho niya,
at alam mong petics lang talaga at umaasa lang siya kung ano yung desisyon ng pinsan niya, asawa niya, yung mga nakapalibot sa kanya. Walang sariling desisyon ng hinayupak. Yung mga priority programs nyo, nandun sa unprogrammed appropriation. Isang Di ba? Ipagyayabang mo yung mga priority projects, nilagay nyo nga sa unprogrammed, ano yan? Unprogrammed, ibig sabihin, tinanggalan nyo na talaga ng budget yan, itinabi nyo na yan, itinago nyo na yan, hindi nyo na priority yan. Tinanggal nyo sa listahan ng mga priorities nyo para sa mga susunod na taon, tapos ipagmamalaki mo, tapos ang laki ng budget ng DPWH, wala kayong build. Meron kayong build better more. Puta, ano yung pinagagawa nyo, yung Pasig River? Yun lang yun, yung pinagagawa nyo, yung pinapalinis nyo yung Pasig River. Ano kung luminis yan? Maganda yan. Pero putang ina, anong may tutulong niya sa mga commuter natin? Yung paglilinis-linis yun ng Pasig River. Okay yan eh. Okay yan. Pero sana hindi lang yan. Wala na kayo ibang pinagmamalaki kundi yun. Yung Pasig River eklat nyo. text away lang yung pinsan nyo to tell him na dapat pinaprioritize yung big infra projects. But for the past 3 years, mula 2023, palaki ng palaki ang program appropriation ng gobyerno. Sana sa prioritization doon, no? Pag tinignan mo yung DPWH project, ano yung priorities dyan? Sana nga, anong projects ng DPWH? Plus 200 billion ha? Plus 200 billion. Anong priority? Control, multi-purpose building. Multi-purpose building. Flood control. Yun ang puta nakalagay sa budget ng DPWH. Mantaki mo, hindi hinihingi ng DPWH yung budget, dinagdagan nila. Pukin ang ina niyan. Yun yung hindi maintindihan ng mga tanga-tangang mga vloggers nila eh. Merong budget na hiningi, halimbawa hiningi 10 piso, yun lang kailangan namin. Bakit mo dadagdagan ng 200 billion? Kayo sumagot. Sige kung matatalino kayo. Ang hiningi kong baon, 100 lang. Tapos binigyan mo ako ng 10,000 pesos. Hindi ka magtataka nun? Hinihingi ng DPWH ganitong amount lang, dinagdagan nilang 200. Hinihingi ng DSWD ganitong amount lang, dinagdagan. Hinihingi ng ganitong dinagdagan. Tayo saan ka makakita ng ganyan? Tapos sasabihin nyo, wala tayong pera sa ganito. Nagbawas tayo saan? Sa education. Nagbawas tayo sa military. Nagtanggal tayo sa PhilHealth. Saan yun? Saan mapupunta yung dinagdag nila? Kaya ako humihingi ng ganitong amount lang. Kasi ito lang yung naisip kong pagkahagasusan ko ngayon. So pag binigyan mo ako ng additional na pera, puta, saan ko ilalagay yun? Hindi yun nakaprograma sa akin. Wala akong programa na paglalagyan ng pera na yan. Diyan ngayon papasok yung corruption. Hindi mo alam saan mo dadalhin yan. Kasi ito plano mo, stick ka lang dyan sa plano mo. Yung nilagay naming sobra-sobra sa'yo, yung ipinatong namin sa ahensya mo, kami bahala dyan. Pag-hati-hatian namin yan. Papaano? Kami magbibigay sa'yo ng proyekto. Ipapasa mo lang sa mga construction firms namin. Gets mo? Okay ka ba doon? Di ba? Saan ka makakita ng ganyan? Tapos tuwan-tuwa tayo na Boss Dada, hindi ka ba natutuwa nun? Dinagdagan yung budget ng DPWH para marami magawang kalsada. Tanga! Okay lang magdagdag ng budget eh. Ang problema, maraming binawasan. Binawasan edukasyon, binawasan yung ganito, binawasan yung ganyan. Nagagalit kayo sa confidential funds ni Inday Sara, 125 million. Mantakin mo to, DPWH plus 200 billion, di umano. Kanino mapupunta yung sobra dun? Di ba, in-expose na ni Inday Sara yan, pinick up ba ng media? Hinihingi nila ganito lang para sa classroom renovations. Dinagdagan ng ilang billion, 10 billion yata o 14 billion yung dinagdag. Tapos kalaunan, nabawasan yung mismong budget ng Department of Education para sa pagpapaganda ng silid-aralan. Tapos magrereklamo yung mga makabayan.
walang nagawang silid-aralan nung panahon ni Inday, paano may magagawa? Putang ina. Kinatkong nyo yung kinatkong nyo yung pondo para dun sa pagpapagawa ng mga ng mga square na yan, yung mga classroom. 10 billion, di ba? 10 billion. Sabi ni Chori Choli. Imaginein mo. At sinabi ni Inday yun, napansin ni Ehersito yun. Pagdating ng BICAM, puta lumusot pa din. Saan ka naman? Ngayon, kapag ba humingi ako ng budget, putay na, iano ko pa, ilalaban ko pa. Hindi na, kayo rin naman nasusunod eh. Ito budget ko, ayaw nyo ibigay, bahala kayo. Basta ito budget ko. Bawasan nyo, dagdagan nyo, bahala kayo naman nasusunod eh. Di ba ganun si Inday Sara? Diretso pa natin sinasabi ni Magno. Ano bang karaming multipurpose building ang kailangan natin sa Pilipinas? So, for me, bilang Pangulo ng Bansa, it's very disappointing na nadidinig ko yung Presidente na mali-mali yung datos na sinasabi at mali-mali yung facts na sinasabi about the budget. Marami naman po kayong staff, pwede nyo silang ikonsulta para bago kayo mag-press con, informed yung mga sinasabi nyo para yung polisiya na ini-implement nyo, tama rin. Nakakahiya, no? Nakakahiya, nasabihan ka, Bongbong Marcos, na mag-aral ka naman. Alamin mo naman kung ano yung pinagsasasabi mo. Alam mo, notorious talaga ito si Bongbong Marcos sa pagsisinungaling. Alam natin, pamilya na nila yan, mga sinungaling yung mga yan talaga eh. KOJC, wala daw baril na pumasok. Saan ka naman? Walang baril na pumasok sa KOJC. Puta, hindi nag-apologize yun. Hindi niya kinorek yun. Kitang-kita na natin sa mga video natin, lahat nung andaming pulis doon may mga baril. Putang ina, wala daw baril na pumasok sa loob ng KOJC. Ganong kasinungaling ang hinayupak. 20 pesos na kilo ng bigas. Ano nangyari? Wala. Pagagandahin daw yung military. Putang ina, binawasan yung budget. Mapagandahin daw yung serbisyo ng PhilHealth. Tinanggalan ng budget yung PhilHealth. Diba? Tangina, katarantado. Sinungaling. Parang ito si Abante. Drug free daw yung yung distrito niya sa Maynila. Tangina niyan. Para kang nagsabi na wala nang basurang tinatapon sa payatas or wala nang basura sa payatas. Tarantado, di ba? Harap-harapan tayong niloloko. Papayag ba kayo na ganyan? Pinapakita ba yan ng mainstream media? Hindi yan pinapakita ng mainstream media, mga boss. Walang pakialam ang mainstream media diyan. Sa ganyang mga ganyang mga nila, mga pinaggagawa nila.